At ang Pangulong Marcos, Ay ano? ayan, pinangunahan daw yung pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver sa lungsod ng Maynila. Ayan. May dagdag promise pa kaya ito? Ano pa kaya ang sinabi ng Pangulo at habilin? Oo. Meron po mga ilan ng mga toda na nagsasabi sa mga lalawigan, bakit sila lang? Kailan naman kami dito? Mga kapatid, ito ho ay bahagi ng 30 billion pesos na kanilang ipamumudmod bilang ayuda. Ngayon daw pong may problema po tayo. At particular po na bibigyan dito ay yung nasa transport sector. Ito ho mga kapatid ay pera nating lahat. Kaya ang mga middle class sa mga nagmamaneho ngayon ng hulugang kotse, sa lahat po mga kapatid na wala ho naman choice kung hindi po bawasan ng withholding tax at obligado ka rin mag-file ng iyong income tax. Siguro kayo nagtatanong, paano naman kami? Sa ngayon po, walang malino na programa ang gobyerno para po sa middle class. As always. Comment down below mga kadonatics kung pa-epal to or hindi. Okay? Biruin mo naman mga kadonatics. Si BBM mga kadonatics, andon talaga sa venue kung saan namimigay ng tulong para sa mga tricycle driver. Panoorin na lang natin mga kadonatics ha. Ayan. Unahin natin ito partner sapagkat ang Pangulong Marcos, Ay ano? ayan, pinangunahan daw yung pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver sa lungsod ng Maynila. Ayan. May dagdag promise pa kaya ito? Ano pa kaya ang sinabi ng Pangulo at habilin? Oo. Dagdag promise. Lupat, ito nga ang mga tsuper ng jeepney ay nagre-reklamo. Not enough. Not enough. Not enough. Hindi sasapat. Oo. Kaya naman, narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Christian Diosores. Christian, good morning. Hi, Tandem. Magandang umaga, Robert at Doris. Nagsimula na rin yung pamamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance ng DSWD sa mga tricycle driver dito sa Santa Mesa, Maynila bilang subsidiya nga dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Hindi na Well, mga kadonatics, hindi naman talaga masama na tumulong kasi yan naman talaga mga kadonatics. Pero alam nyo ba na halos ang ginagawa ng BBM administration is pangmudmud ng pera? Pangmudmud na lang mga kadonatics. At yung pera na yon nakakredit pa talaga sa kanila while galing naman yun sa tax ng taong bayan. Instead of spending it to a project, doon pinamudmud talaga. Kaya pumalag itong si Sir Ted Filon mamaya mga kadonatics. taos ang payout dito sa ASAC Covered Court sa Barangay 627 na sangre ng payout para sa mahigit 1,000 benepisyaryo ng District 4 at District 6. Mayroon ding hiwalay na venue para sa mga benepisyaryo ng District 1 at District 2 sa Patricia Paraiso Sports Complex, District 3 sa Barangay 377 Covered Court at District 5 at Baseco sa Dakota Covered Court. Bago nagsimula ang payout dito kanina ay binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo. Kinamusta niya at tiniyak niya sa mga tricycle driver ang tulong ng pamahalaan sa mga sektor na apektado ngayon ng mataas na presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ayan na. Ay certified journalist mga kadonatics ng DZMM. Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano ang narating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at asahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Ay, naku, nakakatuwa naman talaga si BBM, no? Ay, doon talaga siya sa, venue. Kaya nga, presidente mga kadonatics, Master in Command, Chief Commander mga kadonatics, nag-command ka? Sa ganyan mga maliliit na bagay mga kadonatics, magpapadala ka na lang ng mga tauhan mo. Ano yun, pa-epal or comment down mga kadonatics, ha? Ayan, Robert at Doris, si Pangulong Marcos, nakasama niya kanina dito sina Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora, Manila Mayor Isko Moreno, pati na rin sina Ayan pala si Zamora. WD Secretary Rex Gonzalian at Isko. Transportation Secretary Giovanni Lopez.
Sa ngayon ay ongoing na itong payout dito ng 5,000 pesos na fuel subsidy. May mga nakausap na ako ng tricycle driver kanina at ang sinabi naman sa kanila, dito sa Maynila, wala silang ibang requirements na hindi, kundi yung photocopy at yung original copy lamang ng kanilang mga driver's license. Yun lang Andyan sila sa Kanyas. yung kanilang ipinapakita ngayon dito sa mga kawani ng BSWD. Meron silang 4 na pahina na pinipirmahan. Ito ay yung listahan lamang, no, yung master list na isinimite ng kanilang mga TODA, pati ng LGU sa DS. Basahin nyo yung mga pinirmahan nyo, ha? Baka People's Initiative na naman yan. Para lang ma-confirm na sila nga ay nakatanggap na. Ibenta At kayo, sila ha? yung qualified na beneficiary nitong 5,000 pesos na fuel subsidy. Saglit lamang na nagpunta dito. Kung isipin yung mga kadunatis, napakaliit niyang 5,000 pesos. Talagang napakaliit niyan mga kadunatis. It's not a bad thing. The bad thing here mga kadunatis is namimigay ka, andun ka pa talaga. Ay nako. Para, ipakita talaga sa masa na may ginagawa talaga si BBM. Pampangulo at matapos yan ay agad din siyang umalis pero tuloy-tuloy nga dito yung pamamahagi ng fuel subsidy. Robert Picture Doris. taking lang. Sige. Pa-interview konti. Ayun lang pala. Abangan pa natin kung meron pa mga anunsyo ang nako. Pangulo at habang hinahanap ng partner ko yung pindutan, may sasabihin nata sa iyo. Ano partner? Kaya mo, nahanap mo? Nahanap ko Ayan. nahanap ko ng pintura. Ang dami kong pateles dito eh. Christian, ang tanong lang, kasi kanina mayroong mga ulat, o may nabasa si Alvin na may mga naniningil ng processing fee. Ay, ano Yes, daw? oo. At kanina nakausap Ngayon na. namin dito si Secretary Rex Gatchalian at nilinaw niya na walang babayarang Ayun. processing fee para Malinaw. sa mga beneficiaryo ng fuel subsidy. Binodol na agad mga kadunatis. May mga scammer na Kapag agad. may mga siningil daw dito sa mga beneficiary na babayaran ay ini-encourage ng BSWD na i-report. Kasi itong pamamahagi ng fuel subsidy ay dapat buong matatanggap ng mga beneficiaryo. 5,000 pesos dapat yan at walang dadaanan na kahit anong babayaran para lamang matanggap itong fuel subsidy na ito. Okay. Sige. Salamat. Ay, naka, what do you think mga kadunatics, ha? May tanong, ha? Bakit hindi pumunta si BBM mga kadunatics nung umuwi yung ibang OFWs na repatriate daw kuno dahil sa tulong ni BBM? Ito ang tanong mga kadunatics. Nung linggo, may mga OFW tayong umuwi mga kadunatics na galing sa Middle East na repatriate. Bakit hindi dumalo si Bongbong Marcos doon? Bakit hindi siya nagpakita mga kadunatics? Ano ang dahilan? Alam nyo ba kung ano ang dahilan mga kadunatics? Hindi ko din alam. Pero may assumption tayo. Ito, ang gobyerno kasi ng Singapore mga kadunatics, tumulong, nagpalipad ng kanilang eroplano mga kadunatics para pauwiin yung mga gusto mong umuwi ng mga Filipino. Habang tayo, ewan kung may ginawa mga kadunatics ang Pilipinas, ewan ko kung kaninong eroplano yung sinakyan nila pauwi ng Pilipinas, kaya nakauwi sila. Ngayon, hindi dumalo si Bongbong Marcos. Siguro mga kadunatics, nahiya. Ayaw niyang ma-meet yung mga Pilipino na OFWs kasi alam nyo naman mga kadunatics, karamihan sa mga OFWs ay galit sa administrasyong ito. Ayaw niyang mapahiya mga kadunatics. Kaya hindi siya dumalo. Pero si Auntie Claire may sinabi. At ito yung sinabi niya mga kadunatics. Ayan. Okay, basahin lang natin ng mabilisan via Daily Tribune. Okay. Malacanang Palace on Sunday defended President Ferdinand Marcos Jr.'s absence in welcoming distressed overseas Filipino workers arriving from war-affected Middle Eastern countries, saying the president also has important matters to attend to. Meron pala pero yung pamimigay sa mga kadunatics sa mga tricycle driver, present na present. Anong meron? Anong meron BBM, talagang laruan ni BBM. Kuha ng mga kadunatics kuha na talaga natin. Ito naman ay isinerd ni Attorney Harry Roque, kung saan sinabi ni Attorney Harry Roque dito na
Ano po ba ang mas mahalaga sa ating mga OFWs at walang panahon si Bangag? Ay, nako. Okay, may isang kadonatics natin nagsabi dito. Siyempre, alam niyang galit sa kanya ang mga OFWs. Nako. Kaya wala talaga heart si BBM sa mga OFWs, mga kadonatics, kasi kinokontra siya. Eh, sino ba namang hindi kukontrahin, mga kadonatics, sa ginagawa niya ngayon? Ha, di ba? Oh, see? Hindi mahalaga ang OFWs, kami alang naman ang malaking bahagi na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama talaga, mga kadonatics. Biruin mo, nasa 30 to 40 billion pesos taon-taon ang remittances ng mga Filipino workers, mga kadonatics. Overseas, ganyan kalaki ang ekonomiya, ang tulong sa ekonomiya, mga kadonatics. Kaya I doubt kung may ginawa, mga kadonatics. Tingnan nyo naman, na-interview pa nga sa pamimigay ng tulong, mga kadonatics, sa mga tricycle driver. Yun pa, mga kadonatics, na tinuturing yung hero. Ano na BBM? Anong meron? Ayaw mo bang mapahiya na ipamukha sa'yo na hindi naman gamit yung Philippine Airline para i-repatriate kami? Yung tulong naman galing sa Singapore, ayaw mo bang ipamukha sa'yo yan? Ilang beses mo nang sinabi na hindi pwede magpadala ng eroplano doon kasi yung airspace is serado. Pero ang ibang countries, mga kadonatics, nako, na-repatriate na yung mga tauhan nila, yung mga tao nila, mga kadonatics. So, ganon. Ganon si BBM Marcos. Ganon siya, BBM Marcos. At nakita nyo yung interview kay Tatay Digong kahapon, di ba, sa video natin. Yun ang totoong presidente, mga kadonatics. Yun talaga. Well, anong masasabi ni Sir Ted Filon dito, mga kadonatics, sa pamimigay ng tulong ni BBM? Ito. Ito. Nako, ang ganda ng sinabi ni Sir Ted Filon dito. Ito, mga kadonatics. Meron po mga ilan ng mga toda na nagsasabi sa mga lalawigan, bakit sila lang? Kailan naman kami dito? Mga kapatid, ito ho ay bahagi ng 30 billion pesos na kanilang ipamumudmod bilang ayuda. Mudmud. Ngayon daw pong may problema po tayo. At particular po na bibigyan dito ay yung nasa transport sector. Ito ho, mga kapatid, ay pera. Nating lahat. Pero andun si BBM para pamukha niya, mga kadonatics, mag-grab niyong credit sa kanya lahat. Kaya ang mga middle class, sa mga nagmamaneho ngayon ng hulugang kotse, sa lahat po, mga kapatid, na wala ho naman choice kung hindi po bawasan ng withholding tax at obligado ka rin mag-file ng iyong income tax. Siguro kayo nagtatanong, paano naman kami? Sa ngayon po, walang malino na programa ang gobyerno para po sa middle class. As always. At mga kapatid, dito nga po ang pagkakataon din sa pamahalaan at sa ating mga policy makers na pag-isipan itong nangyayari ngayon sa ating bayan. Paano po naman yung pong mas marami din na naghihirap at hindi bahagi nitong transport sector? Hindi po ba? Kaya ngayon maganda pong pag-isipan at pagdebatihan kung mamarapati nila ito pong pagkakaroon natin ng Oil Price Stabilization Fund gaya po dati. Yan po'y debatable, pero ano ho ba kung pag-isipan po ninyo kung paano po ito mangyayari kung sakasakaling humantong ang gantong uri ng krisis? Ibig sabihin, para makinabang ang lahat, magkaroon na po ng subsidiya ang gobyerno per liter nang sa ganon lahat ng napapakarga ay may benepisyo. Yeah, tama talaga, mga kadonatics, no? Hindi lang piling-pili. Ito Hindi po ba Oil Price Stabilization Fund na noon po ay ipinatupad. Ang sistema dyan, baby girl, sa panahon ng ganito kataas ang presyo ho ng petrolyo, kahit na po sino ay meron pong ayuda sa pamagitan po ng subsidy per liter. Ang formula po dito o detalye, maaari na pong pag-usapan. Hindi po ba? Kasi na naman dito papasok yung sinasabi ng iba na mga policy makers na dyan makikinaban din yung mga mayayaman. Ganun lagi ang kanilang katwiran dyan pati yung mga naka-SUV na mga mayayaman, makikinabang dyan.
Tanong Okay lang. lang yun. Opo. Yan ho bang mga naka-SUV na yan? Ano ho bang SUV ho ang definition natin dito? Naka-Fortuner? Naka-Montero? Ano ho bang inyong definition? Yan bang mga yan nagbabayad po ng kanilang withholding tax? Yan bang mga yan naghahain po ng income tax? Yung binabanggit yung mga mayayaman na yan, ilang porsyento po sila sa ating pong lipunan? Siguro una, habulin nyo yung mga super yayaman na nandadaya sa buwis. Yan. Pangalawa, yung pong mga nandito po sa middle class, bilangin nyo kung ilan po ito. Wala silang karapatan makakuha man lang ng dampi sa buwis na kanila pong binabayaran. Wala silang karapatan na makinabang sa mga ayudang ito at lagi na lamang kayo nagdedesisyon. Sa panahong ito, bigyan natin po. Hindi natin sinasabi na wag bigyan Ang atin po lamang maging patas naman po sana ang ating pong pamahalaan. Yung po sinasabi ni Buboy Romero na nakikinig ngayon sa atin. Hindi, Buboy. Kinuwat niya sa akin. Tama ka, Kuya Buboy Romero. Yan din ang sinasabi ng ilan natin mga kapatid. At kuhang-kuha mo ang nasa utak naming lahat. Salamat for saying it. Kasi parang lagi na lang tayong nahuhuli sa bigayan ng ayuda. Na para bang pag middle class ka, ay hindi ka po pwedeng bigyan ng subsidiya at tulong ng gobyerno. pag meron ka- Hindi ba tayo nagkakaroon ng krisis sa buhay? Hindi ba tayo nalilate sa pagbabayad ng ilaw, ng kuryente, pati ng tuition fee ng mga anak natin? Hindi ba natin pinoproblema yun? Hindi ba para natin pag pinoproblema yung baon nila araw-araw? Yung pangkain natin araw-araw? Hindi ba tayo nagugulat sa presyo ng gulay, isda at manok ngayon? Tapos ka na. Ano ba nagde-deliver sa atin ng maleta at saka paper bag? Para bagang, mga kapatid, di po ba? Para bagang kapag meron kang isa, dalawang kotse, mayaman ka na. Totoo yan. Hindi nila alam 5 years to pay. Hindi po ba? Di ba? Yun ang Oo, walang totoo fair. naman. Ang Bawal house bang niyan, mga makaalwan ng kapatid, konti sa buhay at maging payapa ang iyong Hindi. biyahe sa pagpasok sa trabaho? Hindi. Bawal ka bang magkaroon ng sasakyan? Gusto mo lang naman komportable ka sa pagpasok kasi pangit ng transport system sa Pinas. Bawal ba yun? It's Pwede a ba yun? necessity. Yan. Opo. Well, anyway, mga kapatid, siguro, kasi nga, ito ho kasing ating gobyerno, lalo na po itong mga nandidiyan sa Malacanang, ano sila sila po ay agad nagre-react sa mga survey na pinatatakbo nila. Siguro ho, may kaugnayan na naman po ito sa survey ho ng Pulse Asia. Bakit? Oo, kasi naglabas ang Pulse Asia po ng kanilang pinakahuling survey sa unang quarter ng taon. Trust po ito at approval ratings. Depende ito Trust How ni do you look Bongbong. at it? Bongbong Is it half full or half empty ang baso? May tubig yung baso, anong tingin mo dyan? Yan ba mapupuno na? Oo. O nangangalahati? Depende po yan kung nasaan kang banda. Ang sinasabi nila, tumaas daw po yung approval ratings at trust ratings ng presidente. Okay, sa pananaw po ng iba, ganun po naman yun. Pero sa kabilang banda, kwentahin mo yung approval and trust vis-a-vis sa disapproval and ang binabanggit nga po dito, distrust. Sa SWS, nagbabalansi po sila. Sa Pulse Asia, hindi. I'll give you one example lang po sa ating diskusyon na ito. Mamaya po kasi, mas maganda kung mahaba-habang ating pong panahon para ito pag-usapan. Okay. Ang sinasabi ho ngayon, mga kapatid, sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia, ang approval ratings po ni Presidente Marcos ay 36%. Alright, 36% po ito, approval ratings. Tumaas ang Pero, bagya. ang kanya pong disapproval ay 45%. 18 po dito ang sinasabing undecided. So, kung tatanggalin mo yung 18, doon ka lang muna sa 36 and 45, it's -9. 9. Sa SWS, ginagawa nila yan, nagbabalanse sila, di ba? At yung disapproval, hindi po yung binibilang. Pero ibigay mo na sa kanya yung 18% ng undecided, lalabas pa rin po yan na plus 9. Mababa pa rin yan. Kung kung atin pong talagang iisipin po, yung binabanggit nga, ito po national national po ito. Tama. Ngayon, kapag pinag-usapan po natin po yung trust ratings, alright, mga kapatid, 35% yung kanyang trust ratings, yung tiwala ng mamamayan.
Pero yung distrust ay 44%. Ganun Negative pa rin pa po rin. kalaki. Kaya pag yan ay ating sinuma, lalabas po na negative 9 pa din po naman ito. Mga kapatid, ano ho? Depende yan kung nasang kambanda din. Again, ha? Pero kung pupuntahan natin itong detalye po ng naturang ratings, puntahan lang natin itong sa usapin po ng approval. Makikita mo talaga dito mga kadunatics, pansin mo na wala talagang tiwala na si Ted Filon sa Pangulo. Kapag ho ito'y siluma mo at inisa-isa, hango mga kapatid sa kanya pong per region, ang may pinaka ang NCR Metro Manila 42% ang disapproval ratings. Yung approval ratings ng presidente for Metro Manila is pareho lang din pong 42%. Yeah. Habang sa Visayas po, pagkalaking 61% at sa Mindanao ay 73%. Look at that. Ang may pinakamalaki po dito na disapproval ng sektor ay yung nasa laylayan ng ating pong lipunan, yung E bracket. Yung D bracket Pinakababa ay na talaga. 47%. Kapag pinuntahan mo naman mga kapatid, tutuloy ko ba ito? Tuloy mo, we have all the time. Alas 6:30 4 na oras na naman kasi. tayo dito. Oh. Ha? Baka nagmamadali ka. Hindi, wag hindi, na lang. hindi. Ituloy mo. Ang distrust mga kapatid, ano po, sa NCR, it's 45%. Vis-a-vis doon sa trust na 38%. Pag binalansi mo yan, negative po iyan. Sa Luzon mga kapatid, sa Visayas po, it's 61%. At sa Mindanao, it's 77%. Muli, ang may pinakamalaki pong distrust dito ay yung nasa E bracket. Yung D43 at yung ABC ay 43. Mga kapatid, ito ho, siguro din ang sinasabi nga na, ayan, magpaulan tayo ng ayuda dito po Sa na E. nasa E bracket. Ulitin natin ha, hindi po masama itong pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Definitely po, kinakailangan natin silang tulungan. Gaya po nung 4Ps, na kahit papaano, Puros may ayuda. kondisyon. Tama? May kondisyon, right? Hindi ka makakatanggap kung hindi ka compliant sa mga dapat mong gawin. Pagpapaaral sa mga anak, pagpapacheck up sa mga anak, etc. Alright? Ito ho, ayuda ito, dole out ito, bigay ito. So mga kapatid, ngayon, bibigyan mo sila hindi ng fuel subsidy kung hindi 5,000 pesos cash. Uunahin daw po tricycle driver sa Metro Manila. Ang sabi, saan nila maaaring gamitin yan, bahala na kayo kung saan nyo gusto Yung 5,000 ang liit Ibili mo niyan ng talaga. petrolyo, okay. Ibili mo ng bigas, okay. Yaan, ipantaya mo sa online sugal, pwede rin. Okay. Ayan po ang ating See, mga kadunatics, pagkatapos ng 5,000 na yan, 30 billion yung budget nila ha, 30 billion mga kadunatics. Wala na. Yun ay gamit yun mga kadunatics, yung pera na yan for infrastructure na mapaganda naman ang Pilipinas. Pero, look at that mga kadunatics, look at that. Ganyan ka, walang hiya yung gobyerno ngayon. Dahil napakababa ng rating nila sa E-section mga kadunatics, yung mga pinakamababang, not really pinakamababa siguro, sektor ng tao sa Pilipinas, mga kadunatics, ay doon sila namimigay ng tulong. Kaya pumalag talaga si Sir Ted Filon. Bakit hindi kami namimigay ng tax? Bakit hindi kami makakatanggap ng tulong? Bakit walang subsidize para sa amin? Di ba? Well, anyway, mga kadunatics ay nakaka-disappoint talaga. Comment down below. At babasahin natin yan mga kadunatics. Ingat palagi. Bye-bye.